Bismillahirrahmanirrahim. Ito po ang inyong programa ng mga kasagutan sa kadalasang tanong sa Islam. At ang ating paksa na pag-usapan sa mga oras na ito ay ang pag-aasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha na sinasabi nila na ito daw ay mali dahil si Aisha radhiyallahu anha ay nasa murang edad. At kanilang kino-question ang kanyang kabutihan at pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating kasagutan, una-una, ay ang konteksto ng panahon at lipunan. Sa panahon po ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga Arabo po ay karaniwan ang maagang pagpapakasal. Ganon din ang iba pang mga sibilisasyon katulad ng Roma, Persia, India, Africa at iba pang mga lugar na ito ay kanilang itinuturing na ito ay likas na at ito ay hindi sinasabi o itinuturing na kakaiba o mali. At ang kanilang konsepto ay kapag ang isang babae o isang lalaki ay nasa kalusugan at pagiging ganap, tunay na ito ay pinapahintulutan sa mga panahon na ito. At hindi po yung specific na edad, kundi ang pagiging ganap ng lalaki o babae, yun ang kanilang konsepto na pinapahintulutan na ito ay magpakasal. Pangalawa, ito man ay pinapahintulutan sa Islam ang ipakasal ang murang edad, pero meron pong mga kondisyon na dapat isaalang-alang. At ang pinakauna rito na kondisyon ay ang tatay lamang po ang maaaring magpakasal at magpahintulot na ipakasal ang kanyang anak at hindi po maaari sa ibang kanyang mga kamag-anak o malapit na kamag-anak. At ito ay gagawin niya kung ito ay makikita niya na ito ay makakabuti. Pangalawa, kung mangyari man ang kasal, ay hindi po pinapahintulutan na lumapit o sumiping ang lalaki sa babae bago pa dumating sa kanya ang kanyang regla o maging ganap na babae. So siya po ay mananatili pa rin sa pangangalaga ng kanyang magulang o ang kanyang tatay. At kapag dumating sa babae ang tamang gulang o maging ganap na babae na siya, ay tatanungin siya kung siya ba pipiliin niya na ituloy ang kasal na ito o hindi ituloy ang kasal na ito. At nasa kanya po ang tinatawag na resulta. Kung piliin niya ay tuloy po ang kasal. Kung hindi, dahil siya po ay merong karapatan niya po na pumili. Kung ayaw niya ay hindi po itutuloy ang kasal. So dito makikita natin na babalik pa rin tayo sa karapatan ng babae at hindi po pwedeng pilitin ang babae sa Islam. Yan po ang isa sa mga rules ng Islam na hindi pwedeng pilitin ang babae na ipakasal. Yan po ang utos ng Islam taliwas sa sinasabi ng iba na pwedeng pilitin ang anak sa Islam. Yan po ay haram at ipinagbabawal. At pangatlo, kung sinasabi nila na ito ay mali, ano ang magiging batayan natin? Siyempre, kailangan may batayan tayo kung sinasabi natin na ito ay mali. Meron tayong una-una na kalusugan o yung pisikal. Pangalawa, yung kaisipan. Pangatlo, yung mental at emosyonal. Pang-apat, yung panahon at lipunan. So kung yan po ang pagbabatayan natin, ay wala pong mali dyan. Una-una, sa kalusugan at pisikal, si Aisha radhiyallahu anha, asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay malakas at nakapaglalakbay. Lumahog pa siya sa mga mahalagang pangyayari katulad ng labanan sa Uhud. At ang kanyang pangangatawan at kalusugan at walang patunay na napinsala sa kanyang kasal. Makikita po yan sa ating mga hadith at mga history ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Aisha. Pangalawa, sa kaisipan. Kilala po si Aisha radhiyallahu anha sa pinakamatalas na pag-iisip at mahusay na memorya. Naitala po na siya ay nagsaulo ng mahigit 2,000 mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay naging dakilang guro ng mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya po ang tinatanungan ng mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, sa mental at emotion o emosyonal, si Aisha radhiyallahu anha ay mismo ay siyang nagsabi na masaya siya at ipinagmamalaki niya
ang kanyang kasal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at wala pong naging problema sa kanyang mental at emosyonal. At bilang panghuli ang panahon at lipunan, yan po ay karaniwan na po sa mga lugar, sa mga panahon yun, na sa murang edad ay pinapakasal kapag ito ay ganap na isang babae o isang lalaki at hindi po sa specific na mga edad. Ang kasal na ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha ay tanggap po ni Aisha. At ganun din ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya, ang kanyang buong tribo. At kung ito ay mali ay hindi katanggap-tanggap, ay siguradong gagamitin ito ng mga hindi mananampalatayang Quraysh laban kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun pa man, ay mula noon ay wala pong narinig patungkol dito dahil ito po ay katanggap-tanggap na kasal.